Kasunod ng inilabas ng Korte Suprema na resulta ng 2025 bar examinations, ilang mga nakapasang nagbahagi ng kanilang naging karanasan bago makamit ang kanilang tagumpay. Nagbabalik si Julian Bunag, una sa balita. Isang entablado ang inihanda sa mismong tapat ng Korte Suprema para i-anunsyo ang resulta ng 2025 bar examination noong nakaraang linggo. Mula sa higit 11,000 mga kumuha ng pagsusulit, halos 5,600 mga bagong abogado ang nakapasa sa bar exam o katumbas ng 48.98% na passing rate. Ang pag-anunsyong ito ay pinangunahan mismo ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier sa harap ng publikong nag-aabang din ng resulta. Nanguna si Jen Roniel Sanchez mula sa University of the Philippines. Sinundan ni Spinel Albert Declaro at Eliza Adviento na parehong kapwa mula sa University of Santo Tomas, Manila. Habang si Angelica Mitra naman mula sa De La Salle Lipa ang pumang-apat sa mga top-notcher at nakuha naman ni Mark Angelo Santos ang ikalimang pwesto na mula rin sa University of Santo Tomas, Manila. Isinagawa ang pagsusulit noong Setyembre ng nakaraang taon sa mga local testing centers sa bansa. Bagamat saya ang dulot nito sa mga bagong abogadong matagal nang iniintay ang resulta, may mensahe si Associate Justice Amy Lazaro Javier sa mga hindi pinalad na makapasa sa bar exam. For my bar babies, whose names do not appear on the list, my heart goes to you. I know what it is like to give it your all and still not succeed. There is nothing shameful about failing. Do not allow yourself to believe otherwise. So when I tell you that this setback is not the end of the world, you have to believe me. Mothers know best. Isa sina Dayan Julian at Emiljan Manguera sa halos 5,600 mga bagong abogado na nakapasa sa 2025 bar examination. Hindi makapaniwala si Dayan sa naging resulta ng bar exam. Feeling ko panaginip pa rin lahat. Tapos bukas pagkagising ko, nasa bus pa rin pala ako. Ganon. Nag-start ako mag-law school ng 2016, right after college graduation. Tapos parang ano lang yun, ginaya ko lang yung mga kaklase ko kasi pol-sci graduate ako. Hindi ko pa alam kung anong path na pipiliin ko talaga. So, inaya ko yung mga karamihan kong kaklase, nag-law school sila. Sa Quiapo naman napagpasyahan ni Emil Manguera na abangan ang resulta ng bar exam. Si Dayan naman, bagamat huminto ng 1 taon sa law school, muli niya itong ipinagpatuloy hanggang sa makapagtapos noong taong 2023. Hindi man siya pinalad sa una at ikalawang take niya ng bar exam, nagpursige pa rin siya na mag-take sa ikatlong pagkakataon. At nang makapasa siya, Sobrang saya, syempre, kasi grabe yun pag nag-aaral ako. Ang minimum ko sa isang araw, 4 hours. Tapos, kahit wala na pumapasok sa utak ko, kailangan nagbabasa pa rin ako. Tapos pag matutulog na ako, nakikinig ako ng lectures. Kung saan coffee shop kami, nag-aaral ng friends ko. bilang isang working student naman, isa sa naging hamon para kay Emiljan na pagsabayin ng pag-aaral sa law school at pagtatrabaho. Ang hirap yung alam to ng mga working students na you have to work from 8 a.m. to 5 p.m. o kaya 7 a.m. to 4 p.m. Tapos go straight to your classes afterwards. So ang makahirap doon yung magpupuyat ka or gigising ka ng maaga para makapag-aral. So to juggle work and studies, yun talaga yung pinaka-struggle ko. Ano naman yung masasabi nyo dun sa mga hindi pinalad this year na hindi nakapasa? Grabe, sobrang wag mag-give up. As in, sobra talaga. Alam mo, parang napaka-cliche nga don't give up, never give up. Sobrang cliche, pero yun talaga. Kasi isipin mo kung ako, nang hina ako nitong year na to, di sana, wala ako. Manalangin lang ng manalangin, tapos mag-aral ng mag-aral, magbasa ng magbasa, tapos give your best shot. Labis ang kanilang naging pagpapasalamat sa mga sumuporta at naging bahagi ng kanilang mga tagumpay.
pinaka-thankful ako syempre sa ama. Like talagang pinag-pray ko to ng matindi, as in. Siya talaga yung pinaka number one na pinagpapasalamatan ko kasi kung hindi niya ako ginabayan or pinakinggan, wala talaga. And syempre, family, friends, yung best friend ko, si Harjem, si mama, si papa, mga pinsan ko. First of all, salamat kay Lord. Thank you talaga kasi all throughout this journey, siya talaga yung number one na pinanghawakan ko. Kaya ako siguro naabot to. Second to my family, sa mama ko lalo na OFW. Idaraos ang oath-taking at role signing ceremony ng mga bagong abogado ng bayan sa February 6, Biyernes sa Philippine Arena. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV.